Samantala mga kapuso, kani-kanina nga lamang po ay nagtungo dito sa Sandigan Bayan itong si Chita Halandoni, isa doon sa mga akusado dito sa kasong graft kaugnay ng pork barrel scam. Graft po ang kanyang kinakaharap, kaya ito po ay bailable. Kaya pagdating niya dito sa Sandigan Bayan, dumiretso siya dun sa cashier's office at nagbayad siya ng kanyang piyansa na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Pagkatapos ito ay umakyat siya dito sa second floor, dito sa clerk of court ng First Division, kung saan isasagawa ang kanyang booking procedures, yung kanyang fingerprinting at ganoon na rin yung mugshot. So ina-expect natin mga kapuso na kapag nagtungo dito si Senator Bong Revilla, pero dahil hindi siya makakapagpiyansa, dahil ito'y dinenay na sa kanya, ay aakyat siya dire-diretso dito sa second floor ng Sandigan Bayan, kung nasaan ang clerk of court ng First Division ng Sandigan Bayan. Dito siya magsasagawa ng fingerprinting, mugshots, etc. Pagkatapos ay ibababa siya ulit sa first floor papunta dun sa sheriff's office, kung saan may isang maliit na detention cell na naghihintay sa kanya. Dito siya pansamantalang mananatili habang hinihintay niya ang commitment order mula sa korte na magsasabi kung saan siya ididetine. Yan muna ang latest mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Howie. Yeah, Kara, nabanggit mo, itong si Chita Halandoni, isa sa 33 na nasa arrest warrant. Tumungo na nga dyan at nag-file na ng bail na 30,000. So, linawin lang natin, out of the 33, si Senador Bong Revilla lang ang may non-bailable charge o meron pang iba na kasama doon sa kasong yon? Well, co-accused din ni Revilla for plunder itong si Janet Lim Napoles. Kasama siya doon sa 33 na inilabasan itong warrant of arrest. At ganun din itong former political advisor na si Richard Cambe, pati itong mga employees ni Napoles na sina John Raymond De Asis at yung nephew nitong si Napoles na si Ronald John Lim. Ang mga akusado pagdating sa kasong graft ay itong mga tauhan or mga empleyado ng TRC, ng NABCOR at ganoon na rin ng NLDC. Itong si Chita Halandoni, Howie, ay empleyado ng NLDC. Okay, so magkaiba yung mga charges na yon, pero it's all related to the same transactions. That's true, Howie, kasi yung plunder, merong certain amount para ikaw ay magiging makakasuhan for plunder. Depende sa amount or sa bigat ng ebidensya ng accusations laban sa iyo. So dito sa 33 na ito, bagamat isang kaso lamang ito, ay merong kakasuhan para sa plunder at meron ding kakasuhan para sa graft, at ang graft ay bailable, kaya nga itong si Chita Halandoni ay nakapag-file pa ng kanyang bail na 30,000 pesos. Okay, meron bang balita dyan kung sino pa yung inaasahan nilang kusang tutungo na lang dyan para i-turn over ang sarili, i-surrender ang sarili, imbis na mag-antay sa bahay o sa opisina na ma-serve yung arrest warrant? Nandyan na nga si Chita Halandoni at nasabi kanina ni Senador Revilla mula sa kanyang sasakyan na in-advise daw niya yung kanyang dating abogado o yung chief of staff niya sa Senado na si Richard Cambe na pumunta na rin sa Sandigan Bayan imbis na antayin yung arrest warrant para sa kanya. Nakausap natin yung clerk of court at right now ang sinasabi lang nila sa atin, ang nagtumawag talaga sa kanilang opisina at nagbigay ng pahiwatig na siya'y talagang susuko dito sa Sandigan Bayan ay itong si Senator Bong Revilla. Itong si Chita Halandoni, actually nagulat na lang yung lahat na dumating siya dito. Kaya iilan lamang tayo dun sa dalawa lang actually tayong TV stations na nakakuha ng kanyang booking process at saka pagbabayad niya ng piyansa. Kasi nga it came as a surprise for all of us here. Sigurado ba yung mga staff sa court dyan na nasa bansa pa rin ang lahat ng mga akusadong nasa arrest warrant? Well, right now, Howie, wala tayong ganyang klaseng information. Pero alam naman natin na naglabas na yung korte ng whole departure order laban sa ilang mga personalidad. But at the moment, sa pakikipag-usap natin sa clerk of court, wala silang ganyang information na naibigay sa atin. Okay, salamat Cara David. Babalik